Pagod ka na ba sa manual leave tracker mo? Pues, ito ang solusyon. Automatic leave tracker sa Excel. Tara, tulo ko sa'yo. Mga kaalam, check nyo tong annual leave tracker ko sa Excel ang astig nito. Hindi na ako nagkakamali nung ginamit ko tong template na to. So dito, meron tayong settings. Nandyan yung dates tsaka regular holidays. You can input naman kung anong country ka, kung ano yung holidays nyo dyan. So dito, meron tayong employee name, number, designation, tsaka status. Sa under sa status, nakalagay kasi dyan sa data validation natin ay active tsaka resign. You can input pa naman dito using comma, lagay ka lang ulit ng source na, for example, gusto mo not active. Yan, lagay mo lang dito. Okay? Then, click mo, okay, magkakaroon ka na dyan ng tatlong mga status o drop-down selection na yan, active, resign, tsaka not active. Dito may months ako nilagay para sa lookup value natin. Tapos pero tayo dito casual leave, nandyan rin naman yung mga acronyms niya, tsaka initialism. Okay? Tapos dito, kasi yan yung mga hugutin, nasa inyo kung gusto nyo baguhin. Tapos meron tayo ditong data entry sheet. Okay? Dito, nakamap lang din naman itong mga employee name natin, column E to column H. Ayan siya, nandyan. So, kung pinalitan ko yan, magbabago lang din naman yung nandito sa ating entry sheet. Okay? Nakita niya, nagbago. So, dito na tayo. For example, ayan, yan yung mga days natin. For example, naglagay ako ng A dyan. Absent, ibig sabihin si John Mark Oreta from January 2. Punta tayo sa April. Nakiklik yun, ha? So, dito, pwede ka ulit maglagay para hindi ka na mahirapan. Kunwari, gusto mong mag-jump ka agad sa April. Ayan siya. So, yung mga acronyms natin, nakita nyo may drop-down selection din. Kapag gusto mong bumalik sa first month, ayan siya. Nandiyan ka na rin kaagad. So, sa lahat ng mga months na nandyan, clickable yan. Yung nasa right corner natin. Nakita nyo? Dito naman tayo sa summary na sheet natin. Kung makikita mo, meron na si John Mark Oreta na total na isa. Pero naglagay tayo kasi doon sa April, di ba? Bakit hindi niya nabibilang? Kung makikita nyo dito, meron tayong select date range from here. From, nakalagay kasi natin dyan, January lang. Kung gagawin ko yung hanggang May, kung makikita nyo dito, nagdalawa na. Nabilang na niya yung nasa April. So, yan yung may date range tayong ginawa dyan para mas may dynamic or mas mabilang niya kapag gusto mong mas mahaba yung range mo sa pagdi-date, makaka-captured niya lahat. Okay? So, kung gusto mo per month lang, nasa sayo lang din naman. O, nakaka-quarterly ka. Ayan. So, dito, ayan na siya. Binalik ko na lang ulit sa 1 o sa April. Nakita nyo? So, dito tayo. So, makikita mo dito kung gusto mo dagdagan yung employee mo, just highlight hanggang dulo. Okay? Dapat i-highlight nyo yan. Tapos, idadrag nyo siya pababa kung gaano kadami yung mga employee na i-input mo o ilalagay mo. Okay? Kung makita nyo dito, may mga highlight yung mga holidays natin, kulay yellow. Ayan o. So, lahat ng mga holidays, mag-highlight yan. Mag-highlight siya ng pa-column. So, ayan. So, yun, magre-reflect dyan yung mga holidays. So, makikita mo kaagad. So, dito, dinrag natin yung ating formula. Nakita nyo? Dito, pag naglagay tayo sa ating pinaka main data, naglagay ako dito ng employee 6. Try natin to. Charis Ancheta. Tapos lagay ako ng designation HR. Tapos lagay ko dito active. Ayan. So dito, check natin. Entry sheet natin. Nakita nyo, nagkaroon na ng Charis Ancheta. Nagkaroon na siya. Okay? Tapos ito, kung gusto mo, ayaw mo nakikitang 0, pwedeng i-click mo ito. Pwede rin naman Control Alt HK ka lang din. Tapos dito, dapat i-drag mo rin to para magre-reflect sa summary. Kung kailangan mo yung template na to, lagay ko sa comment section yung link para sa template. Pay what you can, kung ano lang yung kaya nyo. Salamat!